Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa mga hasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakakaunawa nito ay katulad ng mga binhing na hasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapighatian o pag-uusik dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Nilalarawan naman ng nahasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan, anupat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi makapamunga. At inilalarawan ng naghasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakakaunawa nito. Sila'y namumunga, may tig 100, may tig 60 at may tig 30. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kung minsan ayaw nating sumusunod sa batas, pero makalalampas ba naman tayo, makatatakas sa mga kamay ng batas? Kahit saan tayo mapunta, may batas. Sa lipunan na ating ginagalawan, sa ating pinagtatrabahuhan, sa simbahan, sa paaralan, sa tahanan, daming batas sa atin. Batas ang nanay mo, batas ang commander mo, ang daming mga utos. At kahit na makaligtas, makalampas sa mga galamay ng batas, eventually mahuli pa rin tayo. Baka maparusahan pa tayo. Kaya ang maganda, sumunod na tayo. At para makasunod tayo ng mas madali, lagi nating iisipin na ang batas ay para sa atin. Ang batas ay nilikha hindi para tayo pahirapan, kundi para sa ating kabutihan. Sapagkat ang bawat tao, tulad mo, tulad ko, ay may mga sari-sariling kagustuhan o hangarin sa buhay. And quite naturally, uunahin natin yan bago ang kagustuhan ng sino man. So kung ang kagustuhan at interest ko ang uunahin ko, kung ang kagustuhan at interest mo ang unahin mo, ganun din sa kanya, ganun din siya, magkikita-kita tayo, magka-clash tayo, magkakagulo tayo, magkakaaway-away tayo, magkakawat-akwat, magkakasakitan pa tayo. Isipin pa natin, kung walang batas, halimbawa, sa batas trapiko, nakaw, malamang sa magkabangga-banggaan tayo, sapagkat lahat gusto mauna parang natatain na. Yun nga, may mga batas nang in place dyan, may mga nangyayari pang aberya, sapagkat may mga taong pasaway talaga. How much more kung ang batas ay mawawala na? Nako, mas marami tayong problemang maranasan, mas mababawasan ang ating kalayaan, mas marami tayong mararanasang kasamaan. Kaya, pahalagahan natin ang mga batas na yan. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang mga batas sa mga utos na bigay ng Diyos. Kung ang batas ng tao na ginagawa ay para sa kabutihan ng tao, mas lalo na ang batas ng Diyos. Kaya nga kung ang tao ay gumagawa ng batas, dapat ito ay naaayon sa kanyang utos, sa kanyang batas, not the other way around. Hindi tayo dapat lumilikha ng mga batas. Nasasabihin natin sa Panginoon, ito yung gusto namin Ito yung clamor namin. Kahit na hindi mo loobin, ikaw ang mag-adjust sa amin. No, it shouldn't be that way. Man's laws should always be based on God's laws. Sapagkat ang Diyos naman, lalo na, bakit siya magbibigay ng mga utos at batas? Para mag-power trip siya? Hindi niya kinakailangan ng ating papuri. Hindi niya kinakailangan ng ating mga pagsunod. Tayo ang kinakailangan sumunod sa Kanya upang tayo mas mapanuto, mapabuti talaga.
Kung kayo ngang mga magulang, di ba, may mga do's and don'ts sa bahay ninyo, sa tahanan ninyo. Hindi dahil nagpa-power tripping lang kayo, kundi dahil niloloob ninyo ang kabutihan ng mga anak ninyo. Mas lalong ganun ang Diyos. So nandyan ang 10 kautusan. Nandyan ang mga turo ni Kristo sa ating banal na kasulatan. At nandyan sa ating puso, sa ating budhi, ang kautusan nakasulat dyan. Sabi sa sulat sa mga Hebreo 10:16, sabi ng Panginoon, at itatanim ko sa kanilang puso, isusulat ko sa kanilang isip ang aking mga kautusan. Kaya naman sasabihin din ni San Pablo sa Roma 2:14 ay ganito, tingnan nyo ang mga hentil, wala silang mga kautusan, pero likas silang gumagawa ng mga bagay na napapaloob din. Kumbaga sa kautusan, ito'y nagpapakita ng utos ng Diyos ay nakasulat talaga sa puso nila. This will explain why, nag-aral man o hindi, matalim naman o mahina man ang ulo, sa puso natin, alam natin kung ano ang tama, kung ano ang mali. Sundin natin para sa kabutihan natin. Ang hirap sa atin, nakikipagtalo pa tayo sa Diyos eh. Masama ba talaga ito? Siya pa talaga ang kinwestiyon mo? Nakikipag-argue pa tayo? Eh di ba? Marami namang gumagawa nito, hindi na pagkakasala ito. Talaga? Nakikipag-bargain pa tayo. O sige, gagawin ko ito. Magpapatawad ako, patatawarin ko siya. Pero hindi ko na lang siya kikibuin, ha? Kung bakit hindi tayo sumunod na lang. Tapos ang usapan. Gawin yung motto ay ganito, ha? If God says it, then that settles it. That should be it. Eh sinabi na ng Diyos, tapos na ang usapan. Huwag nang makipagtalo, huwag nang makipag-argue, huwag nang makipag-bargain. Sundin kung ano ang sinasabi ng Diyos. Walang labis, walang kulang. O di ba't yun din naman ang bili niya sa atin? Ito ang mga utos ko. Huwag niyong dadagdagan, huwag niyong ikukulang. Huwag dapat magkulang. Kung ano yung sinasabi lamang. Meron tayong katwiran minsan, kung makalulusot lang. Eh pwede natin sabihin yan sa ating kapwa-tao, kung makalulusot lang naman, kaya nakipagtatalo ako, nakikipag-argue ako, nakikipag-bargain ako. Kasi, kung bakit pwede natin yun sabihin sa ating kapwa-tao, pwedeng hindi niya nalalaman ang totoong intensyon mo. At pwedeng may nakikita kang maganda, mas may punto ka kaysa sa kanya na hindi niya nakikita. Kaya pwedeng ilaban kung minsan ang argumento at sabihin ang excuse na, makalulusot lang naman. Eh sa Diyos ba makalulusot tayo? At pwede ba tayong may makita na maganda na hindi niya nakikita? Pwede ba tayong magkaroon ng mas punto kaysa sa Kanya? And God knows what is in our hearts, what is in our minds. Wala tayong maitatago sa Kanya. Kaya, wag lang makipagtalo, hindi tayo mananalo. Besides, Diyos siya, tao lang tayo. Ano ba naman? Sumunod na lang. Wag mo nang isipin yung epekto. You can be like, Lord, kapag nagpatawad ba ako? Kapag nagsimba ba ako tuwing linggo? Kapag hindi nga ba ako nangalo niya? Kapag nagbigay nga ba ako? Kapag ginawa ko nga ba itong utos mo? Mangyayari ang magandang ito? Munang isipin ang epekto. Kasi yun ang magbibigay sa atin ng posibilidad na hindi nasundin ang mga utos ng ating Panginoon Diyos. Siya ang nag-utos, siya ang bahala sa epekto, basta ikaw sumunod ka ng may pananampalataya sa Kanya. Kung anong sinasabi ng munting boses sa puso mo, sa kaibuturan mo, na hindi naman din magsisinungaling, at kung ang sasabihin niya, yung tama, totoo, at mabuti lang, sundin mo. Kapag masama, basan mo. Few weeks ago, ay mayroong nagpunta dito, mag-ina. Napansin ko lang naman na mayroong parang nakatakip dito yung anak niya. Maliit yung anak niya. Maliit na bata pa. Sabi ko, ano po yun? Na paano siya? Sabi nung ina, Father, dinadialysis po siya. Ha? Sabi ko, ilang beses? 2 po, kada 1 linggo. Bakit parang nangihina siya na tayong bata kasi po, Father, siguro dahil naka-skip po siya ng dialysis niya. Nagipit po kasi kami sa pera. Pero sa 1 linggo, sa mga susunod, baka po makadiskarte na. Pero ngayon po, pinag-skip ko po muna. Kahit po ayaw ko, wala po kami magagawa. Wala naman pong pera. Single mom po yung nagsasalitang ina. Sabi ko, magkano po ba ang bawat dialysis?
Eh sinabi yung presyo. Nung pagkasabi ng presyo, parang gusto kong sabihin, tara po, ipe-pray over ko kayo. Pray over na lang. Pero pinagdasal ko pa rin naman. Tapos nun, punta ako sa kwarto ko, tingnan ko kung magkano yung pera ko. Sakto naman, pwede naman. Pero naisip ko, lahati lang. At least tumulong na naman ako, diba? Nandun na ako nakababa na ako dito. Malalapitan ko na yung mag-ina nang biglang, teka. Talagang yung bulong sa akin na aking konsensya, naman, di mo ba kumpletohin? So bumalik pa ako sa aking kwarto at kinumpleto ko. So binigay ko doon sa mag-ina. Kanina, o kahapon pala, nandyan yung ina, wala na yung anak niya. Sabi ko, nasan siya? Masaya pa ako. Bigla nang umiyak, wala na po siya. Hindi niya na po kinaya. Buti nakinig ako sa aking konsensya, no? Kasi kung hindi, at namatay yung bata, baka akong inusig. Baka hindi ko rin kinaya. Baka ako hindi makakaya sa sasabihin sa akin ang aking konsensya. Mga kapatid, ganun lang. Kapag may sinasabing mabuti sa atin ang ating konsensya, patawad ka na, humingi ka na ng tawad, simba ka, gawin mo ito, magbigay ka. Gawin natin. Wala nang pasubali pa. On sa azarhan, kapag sinasabi ng ating konsensya, huwag mo nang gawin yan. Talikuran mo na yan. Tigil mo na yan. Kalimutan mo. Iwaasan mo na yan. Gawin na natin at once. Sapagkat higit sa atin, higit sa sinuman, siyang pinakanahalam ng makabubuti para sa atin. Kung tayo ay nahirapang sumunod sa Diyos, tanong, nagdududa ka ba sa pagmamahal niya? Anong dapat mong ikapagduda? Sabi ni John Calvin, we cannot rely on God's promises if we will not obey His commandments. Maraming mga magandang plano at pangako ang Diyos para sa atin, At tulad ng sinasabi sa Ebanghelyo natin, gusto niyang mamunga ang ating buhay ng maraming bunga, to be blessed abundantly, materially and spiritually. Pero wag tayong matakot sumunod sa kanyang utos. Sapagkat in order to have His promises, we have to first obey His commandments. Ito sana mga kapatid ang ating ipagdasal sa ating banal na misa. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam ko may magagawa ang Diyos. Hindi ako magtutuwa. Alisin ko ang takot ko. Susunod ako sa pinag-uutos mo. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo. Diringin ng Diyos Ang utos mo ay parang mapa sa buhay ko. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo. Ihahatid ako nito sa buhay na para sa akin ay ninanais mo. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. diringin ng Diyos. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo akong makasunod sa mga pinag-uutos mo, sa sinasabing tama, dapat at totoo ng konsensya ko. Tulungan mong huwag manaig ang gusto ko, sapagkat higit sa akin, ikaw ang nakakaalam ng para sa kabutihan ko. Tulungan mo rin pong makasunod
sa kabutihan, sa katotohanan ang mga taong ipinagdarasal ko. Lalo na yung mga tao na nais ko na magbago. Sana maging maayos na ang buhay namin pare-pareho sapagkat hindi kami pwedeng magkamali kung susunod kami sa kalooban mo. Panginoon, tulungan mo ko na maalis ang takot ko. Hallelujah! Hallelujah! Pasalamatan sa iyo. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan. Sapagkat mahal ka ng Diyos, yun ang pakakatandaan mo. Kung lalapit ka kay Jesus, and besides, hindi siya mag-uutos sa iyo nang hindi pa niya ginawa. Hindi ka niya palulusungin sa ilog, sa anumang body of water nang hindi pa niya nasusukat kung ano ang lalim. Sinasabi niyang magpatawad ka kasi nagpatawad na siya. Mas matindi pa yung mga pinatawad niya. Kung lalapit kay Jesus, sinabi niyang mamatay ka sa sarili mo at isipin mo ang iba. Yun ay ginawa niya. At pinatunayan niya na kapag sumunod ka sa utos ng Diyos, may mangyayaring maganda. Sundin mo siya at matutulad tayo sa Kanya. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Mag-aalay po. Tulad ng mga buti na tinitig ko upang maging hinahapay na nagbibigay buhay. Kami naway matipon din at maging bayan mong giliw. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghaing pinag-utos ng araw ay iyong pinagtibay sa isang haing handungan ng tanan. Tanggapin mo po ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ng banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas rin. sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ang iyong pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit,
ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hugbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng danang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak, na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Ngayon din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Tanis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sa muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Tahimik po natin ipagdasal ngayon ng ating mga kapatid na yumao na. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso
at ihadya mo kami. Sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ng aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayan sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Pagbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Kailan kong taglay, tinulot kong butin ko. Hindi na nagdaan, hindi bawat dalangin, puruan ang puso, mabuhay sa pag-ibig ko. Ligayang tunay makakamtan kong ganap. Panginoon, yakap mo ang kahilan kong taglay, tinulot kong butin ko, hiling ng nagdaan, hingin bawat dalangin, puruan ang puso, mabuhay sa pag-ibig ko. Ibigin ka sa kapwa ko, langin ang puso. Gayang tunay kakamtan kong Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal,
ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong nisa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysayang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon, ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Inaanayahan namin kayo na magdebosyon sa mahal na Birhen ng Lazaret. Lalo na kung ang intensyon natin na gusto nating paratingin sa Panginoon ay ang pagbabagong buhay ng isang tao. Salamat po sa mga tinutulong po ninyo para sa mga paggawain ng ating simbahan, para sa ating bell tower, para sa pinapatayong bagong souvenir shop, upang yung lumang souvenir shop mawala, para makita na yung vista ng simbahan, tapos magpapagkait tayo, yung makumpleto yung mga Stations of the Cross, yung mga apostles sa labas, pati na yung Chapel of Saints natin, at yung pagbubuo pa rin, pag-isaayos ng ating rectory o yung tahanan ng pare. Maraming salamat po sa inyo. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. pagpalain kayo sa mga ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama, at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Amin. Iniaalay ang pag-ibig na walang kapanantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis, sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal